November, nagpilit si Ombudsman na si Remulla na ipatapat na dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Sabi ni Senate President Senator November, inutin ka muna sumsubang na illegal si Ombudsman si Remulla. Sa panayam, sinabi ni Remulla na gagawin niya ang sulat ngayong araw sa hindi nga niya na ipatupad dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva at bukas ay personal na itong dadalhin sa Senado. At bukod dyan ay hindi natin ang reaksyon Senator Joel Villanueva dahil pero walang statement na ibinigay si Senator Joel Villanueva pero ipinadala niya yung isang data ng resolution ng Investigation Office ng Ombudsman kung saan nakalagay dito na July 31, 2019 ay na-dismiss ng Investigation Office yung mga kaso niya na malversation of public funds at certification. Bukod dyan ay wala na siyang detalye o pa na ibigay at kaugnay niyan ay hiligan pa natin sa ng pahayag. Nagbigay din siya ng certification mula sa Sandigan Bayan na nakasulat wala isang kaso na nakabigil hindi siya akusado sa mga kaso. Hindi na pala ngayon dahil sa pagkatabang nag-uusap tayo ay pinapadala niya ito. Okay. May clearance din siya mula sa Office of the Ombudsman. Ang sabi ko sa clearance ng Ombudsman as of September 9, 2025, si Senator Joel Villanueva ay walang pending criminal at administrative case sa Office of the Ombudsman. In-issue ito September 10, 2025 na request na rin ni Senator Joel Villanueva. Nang tanungin, ang sabi lang niya ay explanatory na daw ito at nang tanungin kung may statement siya, ang sagot lang niya ay question mark ito dahil kasi. So yun muna yung pahayag ni Senator Joel Villanueva at bukas sila natin kung ano naman na magiging desisyon ni Senate President Vicente Sotto kapag sinala sa kanyang personal yung sulat na hinihingi itong Ombudsman. Yan muna ang magdadali mula sa Senado, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DPMF. Okay, maraming salamat sa update sa Robert Mano dyan sa Senado. Okay, Malacanang hindi makikialam naman sa pag-live stream ng ICI sa kanilang investigasyon at proceedings. Yan naman ang hatid na report mula kay Christian Yuzores. Christian. Dahil malayo magsasagawa ng independent government for infrastructure ang kanilang plano na itapunin sa pamamagitan ng live streaming ang mga idadaos na pag-inalisin. Itong mga auto, di ba? Pero ngayon, until now, mula pa nung Hulyo, alam mo, nung fishing pa, di ba, hindi humuhupa yung baha. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung baha, Ryan? Apo, Sir Danny, nakikinig po yung baha sa labas po namin. Okay, so yung ibig sabihin, gano'ng karami yung residente, no? As we think, dapat i-play lang natin yung mga video para makita, no? Grabe, dahil nagbabangka na kayo, Ryan, tama? Apo, actually po, gano'n na po Sir Danny yung pagkakado ng snapchat po natin. Yan. Sobrang na po talaga yung mahirap po. Nakikita po natin yung ibang video na sa talagang mag-consigil. Talagang mas malala po yung tubig po natin po sa lugar po na parte ng barangay ng Nagtulaw. Ngayon na residente dyan, Ryan, yung area nyo. Nasa 1,000 din po yung residente namin dito. 2,000? 2,000? Nasa 1,000 po. Okay, so marami ang mga senior citizens, I would assume, Ryan, tama ba? Apo, yun nga po, Sir Danny, nahihirapan po yung mga senior citizen natin, saka po yung mga nagagamot sa may mga nakikimo na residente na nahihirapan po dahil nga po sumasakay pa sila ng bangka, lago po sila kadala ng hospital. Ano ba sinabi sa inyo ng mga barangay officials, ng inyong mayor dyan? Ano ba ang development update in connection? Alam ko kasi merong problema yung 77 million na flood control dyan, nakita kabilya lang at saka yung still ano lang, di ba? Yung ano ba yun? Yung part na yun lang naiwan, yung bakal, gano'n? Pero po kasi sa part din po ng barangay nito lang, yung flood control po na hindi po
kumbaga, meron pong flood control na ginawa, pero meron pong space na dinadaanan pa rin po yung tubig galing Pampanga River. At sinasabi naman po yung plan po ng mayor namin, nagkaroon po na, nagpasa na po ng proposal yung municipality authority po sa DPWH at sa provincial government po yung Kalumpit Flood Mitigation Plan. Yun po meron pong plan po na pinasa yung government po na ay ng municipal ng Kalumpit para maiwasan na po yung gantong kalala na tumatagal po yung pagbaha sa bayan ng Kalumpit po. Pero po mapansin po yun ng Kaya nga eh. national government dahil matulungan po sana kami. Kaya nga pinilit natin mailagay mo dito sa ating di ba, programa para mapanood ng mga otoridad, no? At siguro kung nanonood din si Governor Daniel Fernando, matulungan kayo dyan dahil grabe itong Kalumpit. Ilang buwan na. Tapos ito, habang nag-zoom tayo, nasa bahay ka ba? Yan yung ginagawa. Nag-iwas po ako sir dahil nasa office po ako ngayon. So, pero dyan din sa Kalumpit. Baha din yan, di ba? Sa Elvita po sa Manila. Maynila ka ngayon. So, ibig sabihin, sino nakatira ngayon doon sa Kalumpit? Mga kamag-anak mo? Nanay mo? Yung pamilya ko po, yung anak ko po sa kayong asawa. Lumuwas lang po ako sir dahil uwi din po ako mamaya. Okay, oo. So, buti na lang, napahulak mo kami dahil ito nga, gusto natin ma-address itong problema. Pero, ibig sabihin, meron bang solusyon na, let's say, before the year end, kung merong sinabi ba ang mga otoridad dyan o mayor ninyo, na may temporary naman reprieve na, kasi itong mga nakarambag yun, itong Ramil, naramdaman ni Jojo ba yung yung mga malakas na ulan, so hindi agad humupa yung baha, di ba, Ryan? Opo. Yun nga po, Sir Danny, sana nga po matulungan kami ng national government, DPWH, saka Gobernador Daniel Fernando na sana po matuloy na po yung retracking namin na naputol, saka po magkakasala ng pumping station. Kasi po, Sir Danny, yung mga lumalabas po ng tubig sa Pampanga River, is naiiwan po kapag nag-low tide po, kaya natili po yung tubig namin, kaya nahihirapan po bakit yung tubig lahat. Pumping station, ano ba ang update doon? Siguro habang nag-uusap tayo, baka magkaroon din ng tsansa, di ba, ang ating masipag na DPWH Secretary Bing Tison, mabalikan yan, no? Alam ko marami rin siyang inaharap na problema, lalo na yung mga kawanin niya dyan sa DPWH. Pero this is something na, na masyadong kawawa, yung mga, lalo na yung mga ibang senior citizens na lumipat na ng ibang tirahan at hindi mabalikan yung kanilang bahay na lumok pa rin. Correct, opo. Yun nga po di ba nakakawa po tayo yung mga senior citizens, saka po lalo na po yung mga estudyante namin po. Hanggang ngayon po kasi, limited learning pa rin po, minsan po, 3 hours to 4 hours po, kasi yung pasok ng mga bata. Ganun? Hanggang ngayon po tayo pa rin po yung nagiging sistema po ng pagpapasok ng mga mag-aaral natin. Ibig sabihin yung mga nagko-commute, yung mga bata sa eskwelahan ay inaabot ng 3 oras one way para papunta sa eskwelahan nila? Dahil Hindi po, yung pasok po nila Sir Danny, ganun na lang po katagal po, everyday. Dito po at lang po yung nagiging klase nila. Pero ibig sabihin, may mga eskwelahan din dyan na lumok pa rin? Opo, yung school po namin dito sa elementary. Okay, so ibig sabihin, may klase kahit na baha yung eskwelahan? Opo, yung baba po na kahit po may tubig po yung baba ng school, pero kung isang mataas na building po doon na 4 po yung classroom, yung po yung pinagkakatian po na kinder to grade 3 sa umaga, and then grade 4 to grade 6 po sa hapon naman. Grabe. O di, syempre, hindi na nakakakuha yan ng quality na education dahil 3 oras hanggang 4 na oras na lang ang kanila ginugugol sa classroom. Next week na naman, meron pa itong wellness week na walang pasok na naman, no? Di ba? Kaya wala masyadong nakukuha na maayos na edukasyon at malaki pa ang problema sa classroom natin. Nako, Ryan. Okay, Ryan. Anyway, siguro kahit pa paano makatulong tayo, no? Sa pamagitan nitong panawagan mo. At mag-ingat kayo dyan, dyan sa Kalumpit, sa Bulacan. Thank you, Ryan. Opo, thank you, Sir Dan. Okay, yan ho si Ryan Maniaco. Kita nyo, pumunta pa siya na Ermita para na makapag-zoom dahil yung pamilya niya nandoon, may anak siya doon sa May Silaw, o Barangay May Silaw, Kalumpit, Bulacan. Anyway, ito naman, punta naman tayo dun sa kalapit na barangay, Barangay San Miguel. Ito yung mismong na-feature, sa TV Patrol kagabi.
At napanood ko rin to si Captain Arthur Binuya at mga kasama natin siya via Zoom. Cap, si Danny Buenateo sa programang Kabayan. Cap, good morning. Captain Arthur Binuya, good morning. Narinig? Good morning. Narinig niyo ba? Via Zoom tayo, di ba? Okay, so kasi napanood ko rin yung report ni Jesse Cruzat kagabi sa TV Patrol, yung grabe yung San Miguel, yung Kalumpit, Bulacan, until now, for almost 5 months, hindi pa humuhupa yung baha, Cap? Yes sir, tama po kayo. Nakita nga po niya yung sitwasyon kahapon. Pero may mas worse pa pong sitwasyon na hindi niya nakita. Kung saan, gumagamit na lang po ng tulay dahil buong taon po na hindi na po talaga wala tubig sa kanila. Okay. Diyan ho sa San Miguel, Barangay San Miguel. Yes po, Sitio Kabuto. Sitio Kabuto, tama ba? Oo, Sitio Kabuto. Kung saan yung Barangay San Miguel po kasi composto 5 purok. Purok puno, purok ng purok 4. Purok Sitio po ang Sitio Kabuto. Okay. Tapos, ano sabi nyo? Sa pamamagitan na ng tulay, naggawa kayo ng mga tulay para doon na lang dumadaan ang mga tao, mga residente. Yes, sir, dami yung mga residente po na apektado talaga, mayroon po talagang tulay na kawayan para po ito, pinapakita tayo rito. Napapanood nyo ba yung video? Yan ba yung tinuturo nyo? Yan ba yung, kung baka hindi kayo nakakapanood mo. Pero may piniplay tayong video. Ito nga, pinakita rin kasi yung report na parang hindi natapos itong flood control na dapat completed na noong 2024. 77 million daw yan na pati kabilya lang ang nakikita, mga bakal lang. Oo nga po, Sir Danny, nakakatungkol po ang pangyayari kasi nga po, na magkaroon po ng investigation, bigla naman pong lumitaw yung foreman na nagpaalam. Ang paalam lang po sa rin kung saan nalagay ang materyales. So, halimbawa po pala kung meron po pala silang pagdalayan, hindi na po magpapaalam sa akin. Dahil nagkaroon po ng investigation, bigla pong lumitaw. At nang ipatigil po, ayun po, 10 days po siguro gumawa dahil may mga kapilya na po, pamilya, file na na-install sila. Pero ngayon kasi, tagal na nung panahon, no? Nung 5 months na halos na yung lupa, eh dami pa rin tumatapag. Meron naman nga tayong inaasahang bagong bagyo ngayon, yung Salome, no? Siyempre, nagkakaroon pa rin problema. Tapos ito pa yung nag-spike pa, nag-surge pa itong mga sakit-sakit, yung mga influenza, mga flu. Meron ba mga reports tayo dyan, yung mga kabataan natin, lalo na kung may mga pag-angat sa cases ng ganyan, mga parang kaso po? Sir, ngayon po yung unang napangisyon regarding po sa parating na bagyo. Kahit po walang bagyo siya dati, kahit po nag-aaraw kami, ano po kami masyado. Yun po nakakatungkot, parang kailangan po kung hindi po gagawa ng paraan ng gobyerno, hindi po kami mawawala ng tubig. Tungkol naman po sa namin, very laki po dahil naman po sa mga barangay po, hindi po nagkaroon ng dengue, airport, saka po yung isang nabangitan, influenza po ba yan? Influenza. Negative po, po, negative. Buti naman, oo. Pero yung, ano sabi sa inyo ng mga, let's say, mayors yan, o kaya yung governor nyo, meron pang pag-asa na somehow, ma-address itong problema nga, lalo na kayo dyan sa, kasi parang tumatawid kayo sa mga ano na rin, di ba, mga parang bangka, pag nilipat kayo sa ibang lugar, gano'n? Yes, Sir Gary, pagka po umabot yung high tide, mga 3 point something lang po, talagang hindi po kami pwede hindi gumamit ng bangka dahil nga po, hanggang dip na po yung yung tao po doon, mga 5 ang height, hanggang dip na po siya. Pero yung iba po, Sir Danny, talaga po hindi na po nawawalan. Tulad po ng puro stress yung pinakita po kahapon sa Energy Minister. Yes. Oo. Kapo, nasa tulay po kami. Ang taas po ng baha po, 40. Pero sa kabila po, more than 40 dahil mababa po ron. Siguro po, baka may dalawang less than 2,000 din po yung apektado doon na mga tao. Sabi rin, ha? Oo. Opo.
Bali, Kap, yung sinasabi mo yung San Miguel, 5 purok doon, apektado, puro baha. Dami. Ako sir, dahil kailan nga po yung puro po, siguro po maliit na porsyento lang po yung apektado sa kanila. Hindi po ganun kalalim yung nararanasan ng purok 3, purok 4, purok 5. Yung purok-puro po na yun, mga hanggang hindi po, hanggang turon, yung po yung sa kanila. Marami pa rin yun. Sumahin. Meron bang mga lugar na kunwari ayaw na nilang bumalik muna doon? Meron bang temporary shelter na pinalipat muna doon at binibigyan ng supply everyday, gano'n? Sa ngayon po, meron po tayong temporary shelter, yung pag-provision po natin. Okay. Yung Ilan ho yun doon? At saka yung ilan ho yung na-accommodate doon? At saka wala namang kakulangan sa supply? yung problema natin siya dahil yung na-i-provide lang po natin sa kanila yung shelter lang po, yung food. Okay. Hindi po tayo makapagpunta. Yung LGU po medyo hindi po ganun ka-supportive sa supply dahil nga po marami po kami apektado sa lupit. Halos ilang barangay din po yung nararanasan na katulad ng sa amin. Medyo may nakaposit po. Nagtitigil na lang po na. Yung pagtubig po komplemento po na nakasusuplayan po ng maayos na tubig. Pero ilang pamilya yun nandoon? Yung mga nasa temporary shelter o evacuation center na siyempre parang bayanihan nila sa pagkain everyday. Parang gano'n na kapal lumalabas. Gano'n, ilan nila? 19 families po. Ilan? Pamilya? 19 families po. 19 families. So let's say mga mahigit 100 din yan. Parang gano'n. Hindi naman po, mga 25 na lalaki, 20 babae. Po, less than 50 po. Dahil po yung iba, naiiwan po doon sa kanilang bahay dahil po binabantayan ng kanilang mga kagamitan. Hindi po lahat na, maliban lang po sa mga kabataan, mga bata po na 12 below. Yun po, lagi po nilang kasama. Pero yung iba po na apat na po yung gulang, naiiwan po sa bahay. Nilang bantay po sa kanilang mga kagamitan. Modular tent yun, no? Tama ba? Yung tinitirhan nila, modular tent. Yes sir. Tama po sir, dami yun. Meron po tayong limang na modular tent po doon. Paano naman yung pag-aaral ng mga tao dyan, yung mga estudyante? Yung mga eskwelahan ba nakalubog din sa baha? Tap? Opo sir, dahil yung po, kaya sa elementary po, yung natagdagan po yung oras ng kanilang pasok dahil nagkaroon po tayo ng pagawa po tayo ng daanan ng mga estudyante at mga guro at pati na rin po magulang. Kaya po kahit pa paano nakakapasok po sila pero kung malalim po tubig hindi rin po gano'n. Sa high school po, dalawa po kasi eskwela dito. May high school po. Yung high school po, yun po yung lumang naapektuhan ng high tide. Pagka po talagang mataas, kansilado po ang klase sa kanila. Nag-consider na lang po. Okay. So for now, anong pwede natin maibigay na, let's say, advice sa ating mga residente dyan? Hanggang kailan nila mararanasan to? Meron bang somehow may announcement from your mga authorities dyan, governor, kung paano ang pag-address nito? At syempre, papasko na naman, ganito ang sitwasyon pa rin. Kung ako, sir Dani, yung po nakakalungkot. Dati po yung purok 3, purok Kubaton, purok 5. Ay paano po pagka po ito yung pag-tumasin ko, yung federal po nagsisising harang mula po sa tubig sa mga bebe. Pampanga, kasi po halos dito po namin ng mga bebe ng Pampanga at Matanton. Doon po nagagaling yung tubig na nakakapit po sa isang purok sa amin. Kasi po yung tulagay namin, hindi po tayo tatanong, Sir Danny, nakahati po yan sa DK. May dito na... Opo, hindi po. Kung pag-share po sa inyo DK, may taas po yun ng mga 15 to 20 feet na may lapas po ng 5 liters o 6 liters, gano'n po. Yun po yung nag-sleeping harap sa amin, parang sleep refuge na po namin. So wala po yun. Napakabit na dito na kami kalagayan. Kaya po yung DK na yan, nag-notice po, nag-iiwalay po sa ilong Pampanga. Pampanga leader po kung tawagin. Sa lugar po ng yung Pampanga leader po na yun,
sabi po nun mga kalupit, bayan po ng kalupit. Yung isa pong ilong na naglalain daw po, Pampanga rin po yun, 4 meters po yata yung tawag doon. Yung kabilang po dito, nagagaling po ito sa Macabebe, Pampanga, yun po medyo mahirap posisyonan. Dahil nga po, kung mababa po yung lugar namin sa po, pag umabo na po ito sa Macabebe, sa amin po ang tuloy. Tulay, balik po tuloy po sa amin yun. Meron po kami road na nag-sitting harap po sa ilang purok o 2 purok. Pag lumito po yun, nakapagpapamount po kami. Sige po. Okay. Kung na nakaraan po Okay. sa taon, nakapagpapamount po kami, January na. Papakaiwari po po, hindi na po mangyayari ngayon. Sige, okay, Kap, maraming salamat sa oras na ibinahagi ninyo at sana siguro may mga nakikinig sa atin, mga komunidad na matinding master plan na kailangan pala dyan talaga dahil patch facing kayo. Maraming salamat sa oras, Kap. Yes, Sir Danny, maraming salamat din po sa inyong panayang. Makatulong ang panayang. Okay, alright. Sana po. Okay, yan ho si Kapitana Arthur Binuya ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. At commercial break muna tayo, hindi pa ho tapos ang programang Babayan. Basta AM, CCMM. I have headache, and I have pneumonia, flu, wedding flu. I have body pain, and I have sore throat, flu, wedding flu. I have the cut, I have body pain, flu, wedding flu. Bio-flu, dahil pag may 2 symptoms, wedding flu yan, bio-flu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilabias, Phenylephrine, HDL, chlorphenamine, Nalgene, paracetamol is the generic name of Bio-flu. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Basta AM, MN. Ang programa ito ay nandito sa inyo ng Lemex for Kids. Mommies, agapan na galoobo at lemang nakabara. Pangbatang lagundi, Lemex. Ayun, so na-drop na natin si Masa. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala po. So this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So sila nga ay galing doon sa may Ortigas. Ortigas ay saan na yun? Basta Mandaluyong yan. Mandaluyong to Makati. At yan, gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Paalam po.